Dito guys, nakisali ulit ako sa Classic War ng ibang clan. Kaya shout out sa mga members ng Squid Game. Lalong lalo na sa player na to na si Sirius na siyang nag-invite sa akin para sumali dito sa clan na to. At hindi lang yan guys, kasi siya po ay nag-sponsor ng 2 Gold Pass na ipapamigay natin sa mga viewers natin ngayon. Kaya kung gusto mong manalo ng Gold Pass, mag-comment ka lang dyan. Kung sino ang pang 50 at pang 100 na comment, siya po ang mananalo ng Gold Pass. Kaya mag-comment ka na dyan. Baka sakaling ikaw pa ang manalo ng Gold Pass. So mabalik tayo dito sa laban. Bale itong clan pala na napasukan ko guys ay mayroong 10 win streak. Habang itong kalaban naman namin ay mayroong 38 win streak. Grabe, ang lakas pala nitong kalaban namin. Kaya kung makikita nga natin dito ay ayan, ubos na ubos yung mga base namin. Walang natira kahit isa. Talagang pinerfect kami ng kalaban. Tapos dito naman sa mga base ng kalaban ay medyo madami pa yung mga natitira. Napansin ko nga din dito na may mga notes lahat ng mga natitirang base ng kalaban. Then pagtingin ko dun sa notes ay eto yung mga nakalagay. Sabi dito, Lodibels Jun, sayo na to. Ang dami nito guys. Simula Town Hall 12 hanggang Town Hall 17, tigdadalawa ata yung may note na sa akin binibigay. Kaya grabe guys, ang daming attack yung gagawin natin dito. Talagang iniwan nila sa akin yung napakadaming base para sa last 1 hour ng laban. Kaya dito, nagchat na nga ako dyan. Sabi ko, dami palang iniwan sa akin. Tapos nagreply dito si Sirius. Sabi niya, para daw sulit yung gala ko dito sa clan nila. Pero sige, di bale, okay lang yan. May mga nakareserba namang attack yung mga kasama ko dito in case na sumablay ako eh. So ngayon, simulan na kagad natin yung atake guys. Kasi ang dami nito eh. So medyo mahaba-haba ata itong magiging video natin. So andito ako ngayon sa TH12 kasi TH12 etong pinaka mababang natitira sa mga base ng kalaban. Bali dito nga guys, sinilip ko muna itong base ng kalaban para malaman kung anong troops yung gagamitin. Kaso nga lang, hindi ko na malaman kung ano yung gagamitin ko eh. Kaya sabi ko, sige, kung ano na lang yung available dito, yun na lang yung gagamitin ko. Siguro gamit na lang tayo dito ng... Teka lang, ano ba yung available dito? Sa mga troops natin. Blizzard lalo. Sige, mag-try muna tayo ng Blizzard Labalons dito sa TH12. O kaya pag-requestin natin sila mamaya kung anong troops yung magandang gamitin. So dito nga guys, naisipan ko na sila na lang yung magre-request kung anong troops yung gagamitin. Para magamit natin dito kung ano yung troops na gusto nilang mapanood. So yun nga guys, pagre-requestin na lang natin sila mamaya kung anong troops yung gagamitin. Pero dito sa TH12, kumbaga mag-warm up muna tayo dito. Siguro gamit muna tayo dito ng Blizzard Lavalon. So, Blizzard Lavalon muna tayo. Tapos yung mga susunod na attack natin, pare-requestin na natin sila kung ano yung mga ipapagamit nila sa atin. So, TH12 attack, tara. Simulan kaagad natin. So, ang gamit natin dito ay Blizzard lalo. I-Blizzard ko na kaagad dito yung Town Hall para wala nang problema yung Lavalons mamaya. So, kailangan lang natin masira dito yung Town Hall. Tapos bonus na lang kung ano pa yung ibang matatanggal ng Blizzard. Hindi ulit. Ano yung bantay? Lumabas na yung bantay ah. Sige, pwede na yan. Tapos ilagay ko lang muna dito yung King and Queen. King and Queen, kailangan mamaya pumunta sila doon sa kabila. Hindi ko muna ilalapag yung poison kasi hindi pa ata lumalabas lahat yung bantay. Hindi pa lumalabas lahat yung bantay. Kayang-kaya naman ni Archer Queen yung super minion na yan eh. So mag-wall break ako dito para dyan papasok yung BK mamaya. BK at Queen, kailangan magkasama sila ha. Tanggalin ko na tong mga kalat dito sa labas. Wizard na lang siguro para medyo mabilis. So yung BK ability, kasi naka-earthquake boots yung King eh. So yun yung magbibigay ng daan kay Queen para makapasok si Queen doon sa gitna. Poisonin ko na to. Sige, King ability, pwede na yan. So yun, butas yung gitna. So may daan na si Archer Queen papasok sa gitna, kaso lumabas. Okay, pupuntahan pa rin naman ni Queen. Pwede na ako maglabalons dito. Simulan na natin yung labalons, baka mamaya kulangin pa tayo sa oras. Queen ability, sige, pwede na yan. Okay, balloon, warden, mga pang clean up kaagad sa likod. Meron pa akong envy dito eh, pwede ko tong gamitin kay Queen. Kaso lang, pumasok si Archer Queen sa gitna eh. Sige, headhunter, warden ability. Lapagan ko na lang ng balloons etong naiwan ditong IT. Sige, i-freeze ko muna to. Then dito, another set ng Lavalon. Balloon. I-freeze natin to. Haste dito. So, i-freeze natin itong multi-IT. Wala na, kuha na to.
Lagay na natin dito yung mga natitira nating pang clean up. Wall breaker, tapon na natin to, hindi na to magagamit. 58 seconds. So, unang attack natin sa TH12. Naka 3 star kagad tayo dito. Using Blizzard Lava Loon. So, ngayon, pagre-requestin na lang natin yung mga kasama ko dito. Para sila na yung bahala kung ano yung gusto nilang ipagamit sa atin. Etong number 30, sa akin din nila to binigay eh. So, itong number 30, wait. TH13 siya. Pero tingin ko kakayanin to ng Blizzard Lava Loon kahit TH12 yung gamit ko. Sige, isa pa guys, isa pang Blizzard Lava Loon. So siguro doon na lang sa kasunod, doon na lang natin sila pag-requestin. So number 30, tara, banatan kagad natin. TH12 versus TH13, subukan natin. So dito nga guys ay sinubukan kong atakin yung TH13 gamit itong TH12. Kaso nga lang guys, ang problema hindi nakaabot yung Blizzard sa Town Hall. Ayan tuloy, hindi man lang natanggal sa Blizzard yung gitna ng base. Kaya sa bandang huli ay eto yung nangyari. Kaya pa naman sanang ma-3-star kasi buhay pa yung Warden tsaka yung Queen. Wala na rin natitirang defense dito. Kaso nga lang ang problema, naubusan ng oras. Kaya sayang yun. Kayang-kaya sanang i-recover kaso oras talaga yung naging kalaban. So, sige, i-reheat natin yung number 30 gamit yung TH13. So, lipat tayo ng TH13. Ngayon, pag-requestin na siguro natin sila kung anong troops yung gagamitin natin. Sige, tignan natin kung ano yung mga i-request nila sa number 30. So, dito nga guys, nagtanong na ako sa kanila kung anong troops yung gagamitin natin sa number 30. Tapos dito guys, may nag-request ng Golem attack. Syempre, request nila yan, kaya gagawin natin. Kaya dito nga guys, inayos ko na nga yung mga troops na gagamitin ko. Golem attack yung na-request ng kasama ko. Kaya dito, nagdala ako ng 8 pirasong golem. Tignan natin kung kakayanin to. Sige, tara, subukan natin. Golem attack sa number 30. Tara, banat. Subok. So, ngayon, simulan ko dito ng Blizzard. Kailangan masira natin yung Ay, grabe. Seeking Air Mine na naman. Lapag natin. Envy. Envy ulit. Envy ulit. Sana masira yung CC. Ay, kaso hindi nasira. Sige. Pilahin ko lang yung bantay dito sa labas. So, babanatan muna natin sa labas yung bantay. So, meron tayong 8 pirasong golem. Dami nito ah. Tapos, kailangan ko yatang i-poison ka agad. Hindi, mamaya na. Okay, sige, pwede na yan. I-poison na natin. Ngayon, isasama ko na dito si Warden. Sama na natin si Warden kay Queen. Tapos, i-check ko lang guys kung saan pupunta yung dalawa. Sige, lagyan na ako dito ng isang golem. Medyo mabagal tong troops na to ah. Siguro paghiwalayin ko. Sige, paghiwalayin natin guys. Feeling ko magta-time failed to eh. So, lagay ako ng golem. Paghihiwalayin ko yung mga heroes. Tama. Paghihiwa-hiwalayin ko yung mga heroes. Lagay ako dito ng isa pang wall break. Kasi kapag hindi ko sila paghihiwa-hiwalayin, kakapusin to sa oras, sigurado. Sige, golem dito. Dito golem. Tapos RC. So, pinag-iwa-hiwalay ko na guys para mabilis. Golem. Dito rin, golem. Lagi pa tayo ng isang golem. Wall break para sa papasukan ni Queen. I-freeze ko lang to. I-rage ko dito. I-freeze ko din to. Skeleton spell, king ability, golem ulit dun kay Queen, RC ability. Sige, golem dito, isa pang golem kay RC. So kumbaga ang ginawa ko dito guys, ginawa kong pang tanke yung mga golem. Okay, so yung Archer Queen at Warden okay pa din. May mga golem pa rin na tumatangke doon sa dalawa. I-freeze ko to. Huwag kang mamamatay RC. Naku, may giant bomb. Namatay si RC. Sige, itong mga natitira nating archers gamitin na natin. Grabe, ang dami pa nating golem. Yung golemites, kaya pa niyan sirain yung scatter shot na yan. 34 seconds. Ang dami pang linisin. Teka, ito yung sinasabi ko na kailangan ko ng pang clean up eh. 26 seconds. Kakapusin yata ito sa oras guys. Kailangan bilisan ni Queen tsaka ni Warden kasi sila lang talaga yung makakapag-clean up dito.
Ayun lang, nakalimutan kong magdagdag ng mga pang clean up. Kayang-kaya na sana to eh. Wala nang natitirang defense, talagang clean up na lang to. Kaso nga lang, sobrang bagal ng golem. Yung Archer Queen naman nakulong sa gitna, kaya eto yung nangyari. Kinulang nga sa oras. Kaya grabe, dalawang sunod na attack, parehas time failed. Mukhang minamalas ata tayo ngayon. So bago natin ipagpatuloy yung mga atake guys, ay meron nga pala akong creator code. Pwede nyo po akong isupport gamit ang aking creator code na June kung meron kayong mga bibilin sa shop. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at sa mga patuloy na nagsusupport. So ngayon guys, meron pa akong isang attack dito sa TH13. So kinapos tayo dito sa number 30, kaya tingin ko itry ko ulit dito sa number 29. Golem attack pa rin syempre. So ngayon, pwede kong tanggalin yung isang Lava Hound kasi gumamit ako ng Blizzard kanina eh. Sige, tanggalin ko na lang yung isang Lava Hound. Tapos magpa-Fireball siguro ako dito. Sa 2, 3. Tatlong Envy. Then Fireball doon, damay ang CC. So dito nga guys, pangalawang banat sa TH13 ay naisipan kong golem attack pa rin ang gamitin. Kasi kinapos lang yung unang banat natin sa golem attack eh. Para makabawi naman tayo dito sa pangalawang banat. Okay, so tara, gagamit ulit tayo dito ng golem attack sa number 29. Okay, let's go. Banat. Kailangan ko ba dito ng... kailangan ko rin itago yung warden mamaya. Sige, sige. So, unahan ko muna dito ng dalawang earthquake. Kailangan masira natin yung CC sa fireball. Sa 2, 3. Fireball. Then, itatago ko muna yung warden. Ala, di nag-indi. Okay, tapos kuha ko ng... lagi tayo dito ng golem. To tank. Archer Queen. Teka lang, mamamatay ba si warden? Teka lang, kailangan kong i-freeze. Skeleton spell. Golem ulit. Siguro yung Archer Queen ability gamitin ko na para lumabas na yung healer puppet. So ay! Bumalik! Bumalik yung Archer Queen. Sige, sige. So ngayon ang gagawin ko, dito ko ilalagay yung Siege Barracks. Ang bala ko sana doon sa kabila kaso bumalik. Skeleton spell. Lagay tayo ng Wall Breaker. So yung BK, Warden, tsaka yung King, kailangan silang pumasok lahat doon sa loob. Sige, lagay ako ng golem doon sa IT, pang tangke. Yung BK ability, kailangan ko yatang gamitin dito. Sige, King ability gamitin ko na para ma-open yung gitna. Tapos, golem nga ako dito isa, pang tangke doon sa mga wizard. Tapos, pwede kong ilagay dito yung isa pang golem, then RC. Pwede kong i-rage dito yung queen. Tapos, isa pang golem. Skeleton spell doon sa IT. Yung BK, kahit madedo na yung BK, okay lang. Wizard, 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 wizard. Dito yung last golem, gamitin na natin dito. Then wizard, wizard, wizard. Wala na guys, eto sigurado 3-star na to. Yung mga wall breaker na naiiwan, ipagtatapon na natin. Ayan, tapos yung mga archers. Wala na yan, ipaglalapag na natin. RC ability, gamitin na rin natin. So, yun. Golem attack sa TH13. Naka 3-star tayo dito. At ayun na nga guys, nakabawi tayo sa pangalawang banat using golem attack sa TH13. So buti na lang talaga at sinuwerte na tayo sa pangalawang banat na yon. Okay, so yung number 31, binabanatan na rin pala nung kasamahan ko. Sige, panoorin muna natin to. E-drag attack. So dito nga guys, bumabanat yung kasamahan ko gamit e-drag attack. Kaso nga lang ang problema, konti na lang yung oras na natitira pala. Kasi RC charge pala yung ginamit niya dito. Yung RC charge pa naman matakaw sa oras. Tapos yung e-drag naman sobrang bagal. Kaya sa bandang huli, ay eto nga yung nangyari. Kinapos nga siya sa oras. Nahawa pa tuloy sa akin yung kasamahan ko na palaging time failed yung attack. Bale sumilip nga ako dito sa chatbox at eto guys, tuwang-tuwa pala yung mga kasamahan ko dun sa golem attack na ginawa natin kanina. So ngayon guys, dito naman tayo sa TH14. Merong umatak dito. Pero nagki-clean up na lang yan. Parang eto yata yung iniwan sa akin para sa TH14. Okay. So TH15 siya pero yung mga defense naman mga pang TH14 pa lang.
Sige, try natin kung ano yung gagamitin natin dito. Tanongin natin sila. Bale dito nga guys, tinanong ko ulit yung mga kasamahan ko kung anong attack naman yung gagawin natin sa number 20. Tapos maya-maya lang guys, may nag-reply dito. Sabi, lamok attack daw ang gawin natin doon sa number 20. Kaya syempre, request nila yan, kaya gagawin natin. Kaya dito, inayos ko na nga yung mga troops na gagamitin ko. Tapos nung ready na, ay tara, banatan na natin yung number 20 gamit 100 pieces na lamok. Okay, number 20. Gagamitan natin ng 100 minions or 100 na lamok. Sige, request to ng mga kasamahan natin kaya itatry natin. So, let's go, banat. Lamok. Iwa-warden walk ko lang yung town hall. Total, nasa labas naman yung town hall. Bala kong gumamit dito ng flame flinger eh. Sige, magpa-flame flinger ako dito. Baka may Tesla ha. Okay, flame flinger. Pwede kong i-rage ka agad yung warden para medyo mapabilis siya ng konti. Kasi medyo makunat yung town hall. Pero hindi ko pa ipa-fireball ka agad yung town hall. Kasi ang ipa-fireball ko yung gitna. Ayan o, yung builder. Ito yung papatamaan natin ng fireball. Yung builder o kaya yung scatter shot. Alin man doon sa dalawa. Wait lang, pwede na ba to? Pwede na yata to eh. Hindi, antayin ko munang masira yung X-bow. Okay, pagkatanggal ng X-bow, pwede na ako mag-invi. Kahit yata isang invi lang, pwede na dito. Sige, invi, double quake, then fireball. Yun, saktong-sakto yung fireball. Wait, i-freeze ko lang to. I-headhunter natin. Tago ko yung headhunter. Yun, nice. So, ngayon yung flame flinger, kaya niya nang tanggalin yung IT. Teka lang, yung bantay, may lumabas na. Eto, pwede ko na sigurong i-poison tong bantay. Sige, i-poison na natin to. Tapos, ilagay ko dito yung queen. Kaya ba ni warden to? Tago ko lang yung warden guys. Baka hindi kayanin yung baby dragon. Teka lang. Lagyan natin dito ng skeleton spell. BK. Wall breaker. Tapos yung mga lamok, gagamitin natin pang distract. Pang distract sa mga defense. Sige, kailangan makapasok yung BK at queen doon sa loob ng base. Pwede ko nang tanggalin to. Ay hindi. Pag lumabas yung laman ng flame flinger, ang daming lamok pa niyan. Ayan na nga, ang daming minions niyan. Yung king ability na force. Sige, tanggalin natin tong archer tower na to gamit yung mga lamok. Tapos yung RC siguro gagamitan ko dito ng rage mamaya. Sige, andyan na rin yung warden. Backup natin yung warden dyan sa likod. Si RC, gamitin ko na dito. I-rage ko kaagad. Tapos yung mga lamok, gamitin natin sa likod para may backup. Queen ability, i-rage ko na din yung queen. Sige, RC ability kapag ginamit pa natin to, makakatulong pa yung mga baboy. Tapos lahat ng mga natitirang lamok, ipaglalapag na natin. Naku, yung signal ko, nilalamok na rin. Teka lang, ayun, buti na lang nawala. Buti bumalik yung signal. So wala na, kuwang-kuha na to. Boy pa yung tatlong heroes, tapos ang dami pa nung natirang lamok. At ayun na nga guys ang ating lamok attack sa number 20 ng kalaban. Grabe, pagsilip ko nga dito sa chatbox, tuwang-tuwa yung mga kasamahan ko. Pero kumbaga anong nangyari lang kasi doon, parang naging pang clean up lang yung mga lamok. Kumbaga halos heroes pa din talaga yung umubos doon sa base ng kalaban. Bale dito nga guys, naisipan ko na rin silipin yung kasunod na base ng kalaban. So tinitignan ko muna dito kung uubra din dito yung lamok attack. So dito sa number 19 guys, baka ganun na rin yung gagamitin ko. Ganun na rin, lamok attack na lang din para diretso attack ka agad. Kasi yung laban namin kasi 55 minutes na lang, so medyo malapit nang matapos. Ayan, so wala na palang naiiwan sa baba. Banatan na natin tong number 19. Eto na rin yung gagamitin natin, hindi na tayo magpapalit ng troops. So lalalamok pa rin. Pero saan ako mag-warden walk ngayon? Sige, dito na lang ako mag-warden walk. Tapos tanggalin muna natin tong cannon. Okay, tapos flame flinger. May dalawang mortar pala dito. Sige, i-distract na lang natin yung mortar gamit yung mga archers. Tanggalin ko na rin to gamit yung lamok. Pinag-iisipan ko pa kung saan ko papatamaan yung fireball eh. Pero tingin ko mas maganda kung sa scatter shot. Kasi kapag sa scatter shot, damay pati yung CC. So kailangan nating bantayan yung flame flinger kasi may dalawang mortar na nakaabang dito.
So, bantayan ko muna yung Flame Flinger ha. Baka mamaya madali kagad yung Flame Flinger natin. Yung Warden, nakatingin din ako kay Warden ngayon kasi baka mamaya madedo ka agad. Press ko lang to. Tapos mga Archer pang distract doon sa mga... Teka lang, kailangan ko ng madaming Archer dito pang distract doon sa mga Mortar. Kailangan ko yatang i-freeze kaso wala na akong freeze. Sige, Invi. Double Quake, Fireball, dun sa Eagle, ay dun sa Scatter Shot, buti na lang, sakto. So ngayon si Warden, hindi siya pupunta sa Town Hall kasi ang daming mga nakalapit dito ng mga kalat. So ngayon dito ko na lang ilalapag yung King and Queen. Wall Break, Archer Queen, sa labas ko lang ilalapag yung Archer Queen. Si RC, parang ay grabe yung mga lamok na ubos dahil sa multi-IT, walang naitulong. Lagay tayo ng wall breaker dito guys para makapasok si Archer Queen at King doon sa single IT. So ang gagawin ko na lang guys, si RC na lang yung gagamitin natin dito sa area na to. BK ability gamitin ko na rin. Tapos yung mga natitira nating lamok. Hindi, mamaya ko na gagamitin yung mga natitirang lamok. Itong poison spell nga pwede kong gamitin dito sa mga enemy heroes eh. Pero mamaya na lang. Sige, meron pa tayong 80 pieces na lamok. Pwede kong i-rage dito yung RC. Wala na kahit hindi na gamitin yung lamok. Kakayanin na to. Poisonin natin dito yung bantay or yung enemy minion prince. I-rage ko yung RC. Wala na kahit hindi na gamitin yung lamok. Kakayanin na to. Sige, RC ability gamitin ko na. Tapos yung rage, pwede ko pang gamitin tong natitirang rage kay RC. Sige, i-rage ko na din yung RC. Wala na. Naswag na yung 80 pieces na lamok. At ayun nga yung nangyari guys, naswag pa nga yung 80 pieces na lamok. Sobrang laki naman kasi talaga ng nakukuhang value ng heroes eh. Biruin nyo, sa Warden Walk pa lang, sobrang laki na kaagad ng nakukuhang value. Eh meron pang BK, Queen at RC. Kaya ayun nga yung nangyayari, kahit hindi na gamitin yung main troops, talagang nakaka 3 star pa din. So next banat natin guys ay dito naman tayo sa Town Hall 15. Tapos dito, nag-request sila ng Noah's Ark. Kaya dito, sinilip ko kagad yung TH15 na base ng kalaban. Syempre, pinag-aralan ko din kasi mahirap yung Noah's Ark eh. At eto na nga, kung makikita nyo nga dito, ang dami kong troops sa ilalim kasi nga Noah's Ark yan, tag-iisa bawat isang troop. Bale dito nga guys eh, naisipan kong gumamit ng Fireball plus Giant Arrow ni Queen para sirain yung Town Hall tsaka yung gitna ng base. Kaso nga lang ang problema, hindi ko pala na-set yung Fireball. Kaya ayun, wala man lang nakuhang value yung ability ni Warden. Kaya wag na nating patagalin kasi sobrang hirap na talagang i-recover yan eh. Bale, eto nga yung nangyari guys. Hindi ko nga na 3-star yung unang subok natin sa Noah's Ark. Tuwang-tuwa tuloy dito yung mga kasamahan ko. Alam kasi nilang hindi ko na-set yung Fireball eh. Kaya dito, sinilip ko kaagad yung next base sa TH15 ng kalaban. So, tinignan ko muna kung kakayanin to ng Noah's Ark para dito ako babawi. Okay, sige. Pwede kong i-play yung Flinger na lang dito yung Town Hall. Tapos yung Fireball, patamain ko lang sa Eagle. Bali, kailangan ko dito ng 2 Earthquake dito, 1 Earthquake dito, 3 Earthquake ang gagamitin natin, tapos ilang Invi to. Siguro mga 3 Invi lang. So dito nga guys, napagplanuhan ko na yung base ng kalaban para sa Noah's Ark. Kaya dito, inayos ko lang yung ibang spells na gagamitin ko at nung okay na, tara, banatan na natin. Okay, so tara. Isa pang Noah's Ark guys, number 9. Pero ngayon, nakaset na yung Fireball natin. Hindi ko na yan makakalimutan. So, let's go, banat. Flame Flinger. Tapos, check tayo baka may mga traps dito. Then, Flame Flinger. Warden Walk tayo dito. Healer. So, iisa yung healer natin. Itong Yeti nga, pwede kong gamitin dito eh, para matanggal yung Archer Tower eh. So, kailangan natin mag-zoom out para makita natin lahat yung nilalapag natin. Archer Tower, nice. Antayin ko lang na matanggal yung air dip, yung isang cannon. Yung isang mortar. Ayan, pagkatanggal ng mortar na yan, Invi, double quake, then Fireball. Boom, sakto. Tapos si Archer Queen, isama ko na dito kay Warden. Then yung Flame Flinger, siya kasi yung tatanggal sa Town Hall eh. So tanggalin natin tong mga kalat sa labas, BK dito. Binabantayan ko yung Flame Flinger guys kasi meron ditong mortar. Golem to tank, Headhunter.
Sige, lagay ako ng Giant. Archer. Meron akong wall breaker eh. Sige, try natin mag wall break doon sa gitna. Ayun, okay, sakto naman. Tapos earthquake dito. Para matarget ng flame flinger yung town hall. Kaso, nakabanat pa yung mortar. Sige, queen ability para lumabas na yung bakulaw. Si RC dalahin natin sa gitna. Dito, dragon. King ability, sige, gamitin ko na rin. Hindi kasi pumasok yung BK sa loob eh. Yung RC! Yun lang. Si RC hindi pumasok doon. Dapat doon siya eh. Yari ka ngayon, RC. Sige, rage ko na nga yung RC. Skeleton spell pang distract sa monolith. Itago ko ulit si RC. Yung mga natitira nating troops guys, pwede ko nang gamitin. Eto, pang tanke sa monolith, yung lava hound. Root Rider, Dragon Rider. Eto mga natitira. Eto, pwede kong ilagay dito yung witch. Si RC. Hindi, mamaya ko nagagamitin ability paglabas dun sa Town Hall Poison. Sige, RC ability, rage natin. Eto, may mga natitira pa tayong troops guys. Ipaglalapag na natin lahat. May dalawa pa tayong priest, gamitin na natin dito. Yun! So, Nova's Arc attack sa TH15. Naka 3 star din tayo dito. So, sayang yung unang attack natin. Hindi ko lang naset yung fireball. Pero, yun. Pangalawang banat, naka 3 star naman tayo. At ayun nga guys, sa pangalawang banat, nakabawi din tayo gamit ang Noah's Ark. Pero talagang nangihinayang din ako dun sa unang atake eh. Planado ko din kasi yung unang attack. Pero di bale okay lang yan. Ang importante, nakabawi naman tayo sa pangalawang banat. So ngayon guys, dito naman tayo sa TH16. Bali, meron pa ditong 5 base na naiiwan sa kalaban. Yung number 10, number 7, 6, tsaka yung 1 and 2. So, 5 base pa to. Yun nga lang, 4 na attack na lang yung natitira sa akin. Ayan, yung attack ng number 2, tsaka yung attack ng number 6. So, isang TH16, tsaka isang TH17. So, yung oras ng laban namin guys, medyo malapit nang matapos. Yung mga nire-request nila, puro creative attack, medyo mahihirap. Hindi siguradong kayang maka 3 star. So, kapag ipagpapatuloy natin yun ng ipagpapatuloy, baka mamaya hindi ako maka 3 star, tapos kulangin kami sa oras ng paglilinis. Kaya ang gagawin natin ngayon, yung dalawang attack ng TH16, gagamit muna tayo dito ng matinong troops. So gumamit tayo dito ng Fireball Rocket Balloon. Then dun sa TH17 attacks natin, yung dalawang attack ng TH17, doon na lang tayo gagawa ng creative attack. Sige. So ganun na lang yung gagawin natin. So itong dalawang attack ng TH16, gagamitan natin ng Fireball Rocket Balloon. Tapos yung dalawang TH17, doon na lang tayo magki-creative. Okay, so number, teka lang, 1, 2, tsaka yung 6, 7. Siguro unahin ko na lang muna itong number 6 or number 7 muna. Iiwanan ko na itong number 10. Total, ito naman yung mas mababa. Baka mas madali itong base na to. So number 7, tara. Banatan na natin, Fireball Rocket Balloon tayo dito. Ang liit nung bar size natin, hindi ko pala napalitan, hindi ko na ibalik. Okay, so Fireball. Saan tayo magpa-Fireball? Eto sa Town Hall. Nakita ko na kaagad yung Town Hall. Ang hirap. Ang liit nung bar size. Baka magkamali ako ng pindot. Hindi ko na ibalik sa dati eh. So ready ako ng priest dahil andito yung Minion Prince. Bilis kasing bumanat ng Minion Prince guys eh. So, lagay tayo ng Cocolun, baka may mga traps. Tanggalin ko na tong isang cannon dito. Teka lang, Headhunter. Kailangan kong i-freeze yung Enemy King. Kailangan ko rin ng Rage. Sige, magre-Rage na ako guys. Para medyo mapabilis ng konti si Warden. Tanggalin ko na rin to. Tanggalin ko to, then Baby Dragon dito. Okay, so ang ipa-fireball natin dito guys yung Town Hall Malaki kasi yung makukuhang value kapag sa Town Hall eh. Kasi pati yung Clan Castle damay kapag tinamaan ng fireball. Okay, pwede na to. Double Quake. Invi. Then fireball sa Town Hall. Boom! Saktong-sakto. So, check lang natin kung saan pupunta yung matanda. I-rage natin guys, ang daming uma-attack kay Warden. Kailangan pong tanggalin to. Para si Warden mamaya, diretso Town Hall. Okay, so lagay tayo ng Siege Barracks dito. Ala! Anong nangyari kay Tanda? Ba't namatay yun? Tinarget ba ng Eagle?
Hindi ko napansin. Ginamitan ko na siya ng rage ah. Ano nangyari doon? So, hindi umubra yung rage kay Warden. Nade-edo pa din. Sige, King ability para magkaroon ng daan yung King and Queen sa gitna. Kailangan ko nang tanggalin to. Tapos RC kailangan dito. I-rage ko na rito yung RC. Tapos headhunter natin yung enemy RC. Tanggalin natin to. Ito. Yung oras kasi yung inaabangan ko eh. Baka mamaya kulangin ako sa oras. Sige, tanggalin na natin yung mga dapat tanggalin. Wall break dito para makalabas yung BK. Wall breaker pang isa para makapasok naman si Archer Queen sa monolith. Tapos meron pa tayong natitira ditong mga rocket balloons. Mamaya na natin gagamitin to. Sa monolith na lang. Pero may ability pa yung Archer Queen eh. Sige, RC ability muna. Tinarget na pala si RC ng monolith. Tanggalin ko na tong isang poison tower sa gitna. Queen ability para makatulong na yung... Ano ba yung ginamit ko doon? Magic mirror. Hindi pala siya nakabakulaw. Okay, 24 seconds. Ilagay na natin yung mga natitirang pang clean up. Archer, Barbarian. Okay, wala na to. Kuha na to. So ngayon, yung isang TH16 attack pa natin, ibabanat ko na ulit. So ibanat ko na ulit yung isa pang TH16. Kuha tayo ng backup. Then, number 6. Let's go. Banat ka agad. 33 minutes na lang kasi matatapos na yung laban namin eh. Okay, so fireball. I-fireball ko kaya yung isang fire speeder. Sige, dito na ako mag-warden walk. Healer. Di ko na naman naibalik yung deployment bar size. Tanggalin ko na to. Then flame flinger tayo dito. Tanggalin ko to. Okay, so yung warden okay pa naman. Lagi tayo ng kukulog kay warden. Baka may mga seeking air mine dyan. Tapos itong flame flinger naman, kailangan niyang matanggal Uy. Teka lang. Parang maganda yata yung nakita ko. May mga Tesla ba dito? May mga Tesla ba dyan? Teka lang, balikan ko lang si Warden. I-rage ko nga, may minion prince eh. Parang may mga Tesla pa yata dito. Kasi may dalawang lumabas doon eh. Wala dito. So doon lang talaga yung mga Tesla. Baka naman nandito yung iba. Andun nga. Teka lang, yung Warden. Baka mamaya makalimutan ko si Warden. Invi. Double Quake Fireball, nakalabas pa yung CC. Okay, pero na-damage pa rin naman ng Fireball yung mga Ice Golem na bantay. Okay pa din. Tingin ko dito na pupunta yung Warden. Kaya ang gagawin ko ngayon... Teka lang, baka mamaya sumama si Warden. Nantayin ko munang lumayo si Warden. Okay, tapos King and Queen. Valkyrie, para doon sa mga bulilit. Tanggalin ko na tong mga kalat dito. Tanggalin ko na rin tong mga kalat dito. Ice Golem to tank, wall break. Yung flame flinger, nakakarami na. Sa pang wall break. Etong mga nandito, kaya na tong ubusin ni Warden eh. Sige, tanggalin ko pa tong mga nandito. BK ability para ma-open yung gitna. I-rage ko na yung King and Queen. Tapos yung RC. Siguro dito na lang si RC. Katulong nung King and Queen. Isa pang wall break. Wait lang, kailangan pong maka-wall breaker doon para makapasok si Archer Queen doon sa Town Hall. Okay, wall break. Kaso iba na yung pinuntahan. Sige, di bale okay lang yan. Si Warden buhay pa. I-adhanter ko tong enemy king. Ayan tuloy, nagwo-walling tuloy si Archer Queen. Sige, Queen ability gamitin ko na. Mga rocket balloons, ipaglalapag na natin. Headhunters doon sa enemy RC. RC ability. Wala na to guys, kuhang-kuha na to. Okay, so pangalawang banat sa TH16 using Fireball Rocket Balloons, naka 3 star ulit tayo. So ngayon, 3 base na lang yata yung naiiwan sa kalaban. Ayun o, yung 1, 2, tsaka yung number 10. So siguro yung number 10 sa kanila na lang. Sa akin na lang yung 1 and 2. At ayun na nga guys, 3 base pa yung naiiwan sa kalaban. Tapos 2 attack na lang yung meron ako. Kaya dito nagsabi na ako sa mga kasamahan ko. Sabi ko hindi ko na maa-attack yung number 10. Pero okay lang naman kasi sila na raw yung bahala sa number 10 ng kalaban. So dito na nga tayo guys sa last account natin, yung TH17. Yung number 10 pala, na-attack na rin pala nila. Binanata na pala nung number 3. Okay, so ngayon unahin natin tong number 2. Pero tignan natin kung anong attack yung magagawa natin dito.
Bale dito nga guys, sinilip ko muna tong base ng number 2 para malaman kung anong klaseng attack yung pwede nating gawain dito. Tapos dito naisipan ko na gamitan ko na lang ng Ice Golem, yung base ng number 2 ng kalaban. Kaya dito, inayos ko na nga yung mga troops na gagamitin. Inayos ko na rin yung mga equipments, yung mga backup. Then nung okay na, ay tara, banatan na natin yung number 2 gamit Fireball with Ice Golems. Okay, pwede na yan. Number 2, gamitan natin ng 10 Ice Golem. Ay wait. Yung backup ko, bakit may poison pa dito? Wait lang. Sige, pwede na to. Nadoble yung poison spell. Late ko na naman nakita. Sige, okay lang yan. Warden Walk na tayo dito. Siege Barracks yung gagamitin nating machine. Pwede na ako maglagay dito ng Archer. 2, para nakakapag-clean up ka agad. Pwede ko nang tanggalin to. Meron lang akong 2... Teka lang, i-press ko nga muna to. I-rage ko na rin yung Warden para medyo mabilis. May 2 rage lang pala ako dito. Andun yung ibang mga Tesla. Sige. Hayaan kong maubos ni Warden muna yung karamihan sa mga defense dito. Sana mapatama natin yung fireball sa gitna para matanggal ka agad etong mga nasa gitnang to. O kaya, pwede naman siguro yung monolith na lang yung ipa-fireball ko. Sige, malaman mamaya. Kailangan ko pa ba ng isang rage? Kasi medyo masakit itong papasukin ni Warden eh. So, ready ako ng rage guys ha. Baka mamaya madali si Warden, yari. Sige, rage. Then, fireball. Earthquake. Tanggal yung gitna ng base. Warden, sana dun siya pumunta sa taas. Wag sa storage, Warden ha. Wag sa storage. Yun, buti na lang. Tago ko lang yung Warden. Tapos, ilagay ko na dito yung BK, Archer Queen, Ice Golem. Pwede kong i-poison tong enemy king. Sige, dito ko na lang gagamitin yung isang poison. BK ability gagamitin ko rin to mamaya. Pagdating ni King dito. Kasi si Queen. Ay wait. Kaya ba ni Warden yung King? Kaya naman. Sige, King ability. Para makapasok si Archer Queen sa gitna. Tago ko lang yung Warden. Poisonin natin yung bantay. Ano to? May furnace ba? Wala. So, ready pa ako ng isang indie kay Warden ha. Pero kaya na ni Warden. Sige, Siege Barracks dito. I-freeze ko lang to. Ice Golem to tank. Headhunter. Ice Golem ulit dito. Isa pang Ice Golem siguro sa Town Hall. Warden, kaya mo ba yung Minion Prince? Kailangan ko pa yata ng isang indie. Sige, indie ulit natin. Isa pang Ice Golem sa Town Hall. Si Archer Queen hindi pumunta sa Town Hall. Sige, butasan ko dito. Tapos, dito RC ability. Wait lang. Kasi mamaya, yung Warden, pwede pa niyang mapuntahan to eh. Yung oras nga lang. Teka lang, isa pang Ice Golem. Valkyrie, ilagay ko na rin sa Town Hall. RC ability gamitin ko na dito. Ice Golem to tank. Yung oras ang kalaban natin, guys. Sige, Ice Golem ulit. Queen ability, para medyo mapabilis. 10 seconds. Teka lang, madami pa ba yung naiiwan? 6, 4, 3. Ayun lang. Ang dami pa nung natitira. Kaso lang yung oras, guys, kinapos. Medyo napatagal yata yung Warden Walk natin dun ah. Ayun lang, another time failed na naman. Grabe, pangatlong time failed na natin yun simula kanina. So may attack pa ba yung mga kasama natin dito? Ayun no, yung number 1 may attack pa. Yung number 4, yung number 5. So madami palang nakareserva eh. So sila na yung bahala doon. Sa number 1, tingnan natin yung base ng number 1. Kakayanin ba to nung same troop? Same troops lang yung gagamitin natin dito. So yun nga guys, same troops lang ulit yung naisipan kong gamitin dito sa number 1 ng kalaban. Kaya dito, inayos ko na ulit yung mga kailangan kong gamitin. Babanatan ko na sana yung number 1. Kaso biglang umatak si Sirius. Kaya tara, panoodin muna natin siya. Ayun, ina-attack pala yung number 2. Panoorin muna natin. Si Sirius. So tamang-tama, para yung last base ng kalaban yung number 1. Yun na lang yung babanatan natin. So, Envy. Ang gamit niya dito ay RC Charge, Root Riders, and Valkyries. Okay, so tinago niya yung mga defense dito para si RC pumasok doon sa gitna. Kaso lang,
Pupunta ba ng Town Hall? Parang sa air defense yata pupunta eh. Ay, pumunta nga ng Town Hall. May hinabol pala doon ng mga archer. Kaso lang, konti lang pala yung ginamit niyang ENV. Okay, sige. Ginamitan ng Earthquake yung Town Hall. Dagdag damage. Archer Queen ability, naka-Giant Arrow. Then, Lag Launcher. So, yung Lag Launcher, yun na mismo yung tatanggal dyan sa Town Hall. Lalapag niya na rin dito yung King pala. So, kasama na rin pala yung BK. Okay, tapos yung Root Riders, saan niya gagamitin? Baka dito. Tingnan nyo naman. Doon pa lang sa Lag Launcher, sira yung Town Hall. Sira din yung Crusher Mortar doon sa likod ng Town Hall. Grabe laki ng value nung Lag Launcher doon. Yung mga Valkyries niya lumabas. Pero maganda yung pasok ng mga Root Riders. Yung BK niya naka-Earthquake Bolts and Spiky Ball. So ginamit yung ability ni King, nasira yung Town Hall. Overgrowth doon sa kabilang side ng base para dire-diretso lang yung mga Root Riders niya doon sa gitna. Warden ability, ayun, bago pa lang ginamit. Yung RC niya, naka-Rocket Spear. Yung Queen, sinamahan si King. Medyo masakit nga lang dito yung Monolith. Tapos meron pa ditong enemy Minion Prince. Ito yung masakit sa lahat ng enemy hero eh. Pero andyan si RC, binanatan yung Minion Prince. Sige, meron pa siyang RC ability guys ha. Meron ditong Poison Tower. Medyo makakasakit pa tong Poison Tower. May nanonood pa lang isa sa kalaban. Wait lang, parang nauubos yata yung troops. Yun, yung Rocket Spear. Ang laking tulong talaga ng Rocket Spear. Ang layo ni RC pero naabot yung Ricochet Cannon. Teka, andito pala yung mga Tesla. Wala na guys, 3-star na to. Ayun no, tumatangki yung King, meron pang Yeti, boy pa yung Queen, boy pa yung RC, andyan pa yung Bakulaw. So, nice attack para kay Sirius. So, ngayon, last base na ng kalaban. Yung number 1 na lang. Kailangan namin tong ma-3-star para ma-perfect namin yung kalaban. Okay, so tara banat. Last base. Gamitan natin ng Ice Golem attack. Hindi ko na naman naibalik itong deployment bar size, nakalimutan ko na. Flame Flinger o Siege Barracks? Siguro Siege Barracks tayo. Sige. Magwa-Warden Walk muna ako dito. I-re-rage ko kagad dito yung Warden. Risk ko nga to. Sakit kasi nito eh. Etong multi-gear talaga nakakagulat yan. Akala mo kayang-kaya ni Warden tapos biglang mamaya mapo-force na pala ability ni Warden. Dinagdagan ko yung ginamit ko ditong Rage. Kasi medyo malalim yung papasukin ni Warden. Okay, Town Hall. Ang ipa-fireball ko yung gitna. Kailangan matanggal sa fireball yung Monolith. Ano yung lumabas na bantay? Natanggal ba? Hindi pa natanggal. Kailangan kong tanggalin to. Okay, so Invi, Earthquake, Fireball. Nice! So, tanggal ka agad yung gitna ng base. Kailangan natin mabilisin guys kasi baka mamaya kulangin na naman to sa oras. Saan pupunta yung Warden? Sana dito na siya pumunta sa kanan. Sige, sana sa kanan na si Warden talaga. Kumanan ka na Warden ha. Ilagay ko na dito yung Queen. Mas maganda kung dito pupunta yung Warden sa kanan. Huwag ka na sanang bumalik dito. Kasi kapag bumalik pa yung Warden dito sa kaliwa, pwedeng sumama pa yan sa King and Queen. So sayang yung magiging value ni Warden. Lagi pa tayo ng wall break. Warden, balik ka dito sa kabila. Huwag ka sasama doon. Yan na nga ba yung sinasabi ko, Warden? Minsan talaga ang hirap tansyahin ni Warden. Kung pumunta sana yung Warden dito, wala na. Easy na kay Warden lahat to. So ngayon, medyo magiging problema pa natin to. Aabot ba yung wall breaker? Sige, so ngayon dahil sumama yung Warden kay King and Queen, magsosolo ngayon si RC. So ang gagawin ko ngayon, itong lahat ng Ice Golem na to, kay RC ko lang gagamitin. Sige, Ice Golem, Headhunter,
Poisonin natin to yung enemy minion prince. Sige, lahat ng ice golem na to kay RC natin gagamitin. Kasi nag-iisa si Warden. Ay, nag-iisa kasi si RC dito eh. Eh, yung ibang heroes natin dyan, sama-sama. Sige, rage ko na yung RC. Naku, yung oras na naman. Queen ability. Ice golem, ice golem. Bilis, bilis, bilis. RC ability gamitin ko na nga para medyo mabilis. 16 seconds. 14. 10. 9. Ay, nako, yung oras na naman. Napakadami pa nun natirang troops. 97% ulit. Aray ko, 97% time failed na naman. Grabe, sayang na sayang yung dalawang attack natin sa number 1 at number 2 ng kalaban. Parehas lang kinapos sa oras. Gawa naman kasi nung Warden eh. Akala ko talaga doon na siya pupunta sa kanan. Kaso biglang sumama pa sa BK at Queen. Kaya ayun, sumunod-sunod na lang yung Warden sa King and Queen. Napatagal tuloy kaya kinapos sa oras. Bale dito nga guys ay binanata na kaagad ulit ni Sirius yung number 1 para linisin. Kaya tara, panoodin natin yung gagawing attack ni Sirius. So anong gagamitin niya dito? RC charge pa din with Root Riders and Valkyries. Pero ngayon Troop Launcher ata yung gagamitin niyang machine. Dami naman traps. So Invi ulit. Ang dami niya palang ginamit na Invi ngayon. Recall. Naku, hindi pa namatay yung isang IT. Hindi pa nasira. So, dito yata siya maglalapag ng troops guys. Diretso ata sa Town Hall. So, ito na yung mga Root Riders. Troop Launcher. Naka-rage gem ngayon si Warden ha. Magaling si Sirius. Iniiba-iba niya yung mga ginagamit niya. Kanina gumamit siya ng Eternal Tome tsaka Healing Tome. Healing Tome yung ginamit niya kay Warden kanina. Pero ngayon, gumamit siya ng Rage Gem. So, siguro tingin niya mas maganda talaga yung Rage Gem ngayon. Teka lang, namumula na yung buhay ng mga Root Riders niya eh. Wait lang, nauubos yung buhay ng mga Root Riders. Okay, so ginamit yung ability ni Warden. Yung BK niya andun sa labas, binubugbog ng enemy queen. Habang yung enemy queen nasa loob ng wall. Daya ng enemy queen. Buti na lang naka-snake bracelet. So yung snake bracelet, yun yung bumanat sa enemy queen. So, meron pa siyang King ability. Yung RC niya, wala nang ability yung RC niya. Ah, eto, bago lang pala ginamit yung ability ni RC. So, madami pa yung Root Riders niya. Medyo nahiwalay nga lang dito. Ayan na, nagsama-sama na naman. Yung RC sana ma-heal. Ay, kaso binanatan ka agad ng Minion Prince. Yung King ability, meron pang Spiky Ball. Ayun, ginamit na nga yung Spiky Ball. Grabe, ang dami nung Root Riders niya. Ang ganda ng pagkakasama-sama. Si Archer Queen, sana wag madedo. Eh kaso binanatan ng Ricochet Cannon. Pero, ang dami pa ng Root Riders niya eh. Boy pa yung Bakulaw, boy pa yung Warden, yung BK, boy pa din. Wala na. Sigurado 3-star na to. Grabe lakas ni Sirius. Siya yung bumasag sa number 1 at number 2. Grabe nga yun, Sirius. Siya yung bumasag sa number 1 at number 2 ng kalaban. Kaya dahil dyan, perfect na rin namin yung kalaban. So makakatabla na kami sa kalaban. Pero grabe guys, talagang nangihinayang ako dun sa mga attack. 4 na attack ba naman natin dito, puro time failed. Grabe, talagang minalas tayo ngayon. Pero buti na nga lang at to the rescue si Sirius doon sa mga kalat natin. Kaya ayun, naka-perfect pa rin kami. Bale, eto na nga pala guys yung naging result ng laban namin. Natapos nga yung laban namin ng draw, kaya walang nanalo at wala ring natalo.